Hey everyone, and welcome to the first episode of our season 17. This is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And yes, you are watching the TT Show, ang Tarya na Talakayan Showbiz Edition. O mare, bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa ating mga organic subscribers. Ilan na ba? 14,005. Wow! Diba? 14,005 organic subscribers. So muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta, at syempre, sa panonood ng The Kitty Show. Lagi po namin pinagdidiinan ni Kumaring Ultra Maldita ng aming mga subscribers ay organic at real na real. At ang real na chika sa ating Easy Round, Mare, ay diba? Love is again blooming for the one and only actress Christine Reyes. Kasi nga, in full display na ang kanyang bagong jowa na ang pangalan ay si... Gio Tingson. Gio Tingson na ayon sa aming pananaliksik ay dating chairperson ng National Youth Commission. At bakit naman nananalig lahat ng tao na ito na nga ang bagong pagmamahal ni Christine? Kasi nga, marami ng sighting, di ba? Yeah. Na magkasama sila. Ang unang sighting ata ay sa isang bar na naghahabi sila ng mga nomo-nomo together with their friends. At ang pangalawang sighting ay sa ibang bansa. They were in Vietnam na namamasyal sa mga tourist spots. Hindi, ano na yun? Pang ilang sightings pang ilang sighting na ba yun? Okay. That is ano na yun? Mga pang-5 o 6 na sightings na yun. Basta ang next, that's the latest sighting actually. The latest sighting pala ay nilabas ni Gio mismo sa kanyang Instagram page. Yeah. Kung saan they were in Vietnam, going to art galleries, eating in Hanoi restaurants, and seeing the tourist spots. So ang tanong ng mga tao, Mare, nananalig ka ba? Ito na talaga ang ultimate at huling pag-ibig ni Christine Reyes after having her fair share of beautiful and handsome men. Definitely not. Ay, talaga? Oo. Magbibilang pa si Mare? Si Christine pa ba? Charot! Oh my God! Diba? So, ano ba sa aming tagline? Ano ba tagline na pambihira ni Christine? At talagang mga ombre, tulad nila Derek Ramsey, Raver Cruz, who else was mga past participant niya? Si Gumabaw was the last. Si Marco Gumabaw was the last. Basta another one pa. Yung sperm donor niya, yung father ng kanyang... Si Ali Katibi. Si Ali Katibi. Ano ba ang tagline na pangrahuyo ni Christine Reyes? O sa mga pala, si Mark Heras at si Dennis Trillo, mga naging ka-close rin yun ni Christine Reyes nung unang panahon. Ano ba, sa iyong observation, na nakikita naman natin si Aa, di ba? Aa ang tawag sa kanya. Ano ang taglay na pangrahuyo ni Aa? At talagang mga lalaki, ang bilis-bilis mahumaling sa kanya. Ganyan talaga kami. Kasi ka-birthday ko siya, ano ka? Birth February 5. Yes, parang kay Aquarius. Charot. So, diba? parang kinabi mo na rin, ikaw at si Christine ay beginning with the letter H and ending with the letter T? H? Hindi kayo harot? Hindi. Hindi kayo haliparot? Hindi kayo haliparot? No. When you love somebody, for as long as you can keep them, o keep him, okay. Pero, kami kasi, para kami ng ugali siguro, kasi we're both the same, February 5. Tawag dito, we can quickly get out of any relationship without a fuss. Ganun kami na, hindi, ay wala na, let go. Oo. Diba? Ang pinakagusto ko sa kanyang attitude is the fact that hindi niya sinisiraan ng kanyang mga ex. Correct me if I'm wrong, ha? Wala akong nabalitaan kasi di ba, I think tong last relationship niya with Marco Gumabaw na wala ka narinig na kahit anong alingas-ngas tungkol sa kanilang breakup. Hindi nga nagkaaminan kung anong dahilan ng breakup, di ba? Basta wala na lang siya after the election. Di ba? Basta walang pinag-usapan. So, parang the breakup was mutual and the breakup was both respectful. Kaya, walang ingay. At saka wala ding hindi nagsalita din si Marco Gumabaw, yes. di ba? Yung kapatid ni Marco Gumabaw na si Michelle Gumabaw, hindi rin nagsalita. In fairness din kay Aramina,
kung I made a matay, ayaw rin magsalita. Which I think diba? is good kasi parang rin namang mature si Christine at si Marco when they entered the relationship. Diba? Parang there was a time that people were teasing it as parang a cougar and cub relationship because Marco is slightly younger than Christine. Yeah. Pero gusto nilang patunayan na kaya na ipaglaban ng kanilang relasyon at ng kanilang pagmamahalan. Pero yun nga, maybe politics got in the way. At saka, Aquarians are always like that. They will fight for what they love. Pero pagka na-feel na nila na na there's no point of continuing it, they will let go. Sabi mo nga, in your special, endearing term, goodbye na sa mga fungi. Diba? Pag goodbye na sa mga fungi, goodbye na talaga. Diba? So, eto na. So, do you wish Christine happiness with this Kuya Gio? Para maiba ayoko. Aray ko, diba? Why will I wish somebody I do not know? Hello, charot. Well, ako ang gusto kong i-wish, syempre pa, ang ating kauna-unahang letter sender, Mare, basahin mo because I think this is so specially for you. Aray ko. From Dalisay Malbes? Yes. Hi, hello po sa inyong magandang dilag at sobrang ganda mo, Miss Alex. Bagay po sa inyo ang dress nyo po. Sexy po kayo. Wow! I think she was referring to the spaghetti maroon dress. Maroon spaghetti dress you wore last weekend. Last Sunday. So, kumare, diba? parang dapat yun ang mga lagi mo sinusuot eh. Oo nga diba nakakadagdag ata ng subscriber yun eh. Ganun ba yun? Kailangan may spaghetti strap palagi. No? Maraming tumitigas ang uto. Pag ang outfit mo. My God! Thank you. Parang kung may Christian wears ang aura mo. Ayaw mo no? Ito naman from Minda Campbell. Hello, beautiful women. More blessings to your show. At ito, solid. Kim Pao fan from Dallas, Texas. Kaya yan. Ay, nakakaloka. Campbell, Campbell. Kaano si Naomi? Si Naomi Campbell, di ba? At higit sa lahat, kaano-ano nyo ang Campbell soups. Charot! Baka naman gusto mo pa soup, diba? Corn soup, at kung ano-ano pa. Pero thank you very much kasi nakakatuwa na kahit sa Dallas, Texas, may nanonood sa reality show. Alam mo, tuwang-tuwa ako kasi almost every weekend, dumadami. At nadadagdagan. Nadadagdagan ng ating international subscribers. Yeah. I think that's a very good sign that we're bringing joy not only to the Philippines but to the other people all over the planet. Diba? Oo nga. Di ba parang we're getting worldwide. Yes! Diba? Global ang appeal. Donna Benaventura, G22 is the best group in all aspects, visuals, stage presence, talent, vocals, dancing, and more. Ang galing ng styling and glam team nila. Agree po, kaya? Mas improve their styling and glam team. Yun ang kulang sa kanila. This is not too hard to bash but for improvement. Yes. Diba? Ito yung sa yung sa P-Popcorn. P-Popcorn, sir. Wherein nabigay tayo ng, diba, observations about Kaya. She was able to, to watch the show. Diba? Ako nakutuwa ako na, diba, ayan patotoo, marami pong mga reality show subscribers at followers na matatalino. Diba? Na hindi nowadays. Diba? Na hindi lang basta saba ng kuda ng walang katuturan. Yeah. At ito na. From Sebastian, Austria. Mas magulat kayo kung pareho sila ng underwear ng suot. Nasuot ni Miss Ivana. Joke lang po. What a comment, my God. Oo nga naman. Di ba may picture kasi si Ivana na naka-red panty? Red or maroon panty. Yeah. Imagine mo kung nakagano'n rin si Dan Fernandez. That is not the issue. Diba? Ang issue, they were in the same, very identical, Hindi nga, process. ang mas bongga doon, kung si Dan Fernandez, suot yung maroon panty. Ay, hindi. Ang mas bongga doon, kung hubot-ubad. Diba? Kasi that's the end of it. Iniisip ko, paano makikash ang mga dapat itago ni Dan Fernandez sa pagkaliit-liit na panty ni Ivana? Well, it all depends. It all depends. Diba? Nakakaloka. Alam mo, napaka-witty ng observation mo yan.
Sebastian, imagine mo nga naman, naglaro sa utak, nga pala, paano ko yung picture na lumabas? Yung picture na unang lumabas na 2023 something, di ba? Naka-gray, tapos naka-maroon panty. Tapos yung prekat ni Dan, ang suot ganun rin, gray na shirt. Tapos maroon panty. Kung mas sexy pa siya kaysa kay Ivana, di ba? Di ba? Well. This is Awad Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. And yes, oh yes, we are just warming up. And you are watching The Kitty Show, ang tayo na Talakian Showbiz Edition.